Good morning. Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday morning. Syempre, ang aga natin mga lodi, kakagising ko lang. Dahil basta ang overcook gabi mga lods. No, so puro swimming yung ginawa natin mga nakarang araw mga idol. Pagod na yung aking katawan lupa. Pero mag-update tayo ngayon mga lodi, at malupit yung mga update natin, grabe. Ang tindi ng mga news natin ngayon mga lodi. So bago tayo mag-start, alam nyo na, palike ng ating video mga idol. Like muna ng video natin. Ayan. So ito yung day sa ating crypto bubble mga lodi. Nakita nyo, marami tayo may mga 4.7. Meron din namang 8% yung A, Partcoin 10% negative, no, double digit. XRP 1.6%. Pero pag pindot natin yung hours, ayan, nakaka-recover na po sila. No, medyo rumi-recover na ang ating market. So kung titingnan niyo yung chart ng ating tawag dito XRP, nag-bounce na siya dito sa 2.2. O yan, nag-bounce siya dito. Mga idol, mababasag niya na kaya ulit? Sana mabasag niya na tong resistance na to dahil may mga news tayo ngayong malulupit, no? Tungkol sa kanya, which is yung CME, pero mamaya na yun. Unahin muna natin yung mga trending news, no, na ginawa ni Trump. Pero silipin muna natin yung ibang chart. BTC 106 mga lodi, grabe. Nag-pump si BTC. Ayan na ba ang simula ng kanyang paglipad? BTC. Pepe, check natin si Pepe. Ay, si Pai pala, si Pai, Pepe tuloy. Pi Network, ganun pa rin, na medyo nakaka-recover na kasi bumaba siya ng 0.6 eh. O ngayon 0.7. Balik tayo sa XRP. So ayan, mag-news na tayo ngayon. Mga idol, unahin na natin itong pinost ni Trump ngayon lang, no? Alauna ng madaling araw. Pero alas 8 na pala. O ayan, kani-kanina lang. Mga idol, no? Just completed my 2 hours call with President Vladimir Putin of Russia. Mga idol, no? I believe it went very well. Russia and Ukraine will immediately start negotiation towards a ceasefire and, more importantly, an end of the war. No? Mukhang si Trump din ang magiging dahilan kung ba't mag-end ang war ng Russia at ng tawag dito, Ukraine. The conditions for that will be negotiated between the two parties, as it can only be because they know details of a negotiation that nobody else would be aware of. The tone and spirit, the conversation were excellent. If it wasn't, I would say so now rather than later. Russia wants to do largest scale trade with the US, with the United States, when this catastrophic bloodbath is over. So, once na matapos na yung war, balik na tayo sa mga mga lodi. Balik na tayo sa maayos na buhay. Ganun lang mga idol, no? Walang nananalo sa gera, sabi nga nila. And I agree. There is a tremendous opportunity for Russia to create a massive amount of jobs and wealth. Its potential is unlimited. Likewise, Ukraine be a great beneficiary on trade. In the process of rebuilding its country, negotiation between Russia and Ukraine will begin immediately. I have so informed President Vladimir Zelensky. Si Russia, Vladimir Putin, no? Si Ukraine naman, Vladimir Zelensky. Of Ukraine, Ursula von der Leyen, President of the European Commission. President Emmanuel Macron of France, Prime Minister Giorgia Meloni of Italy, Chancellor Friedrich Merz of Germany, and President Alexander Stubb of Finland during a call with me. Immediately after the call with President Putin, the Vatican, as represented by the Pope, which I choose, joke lang sabi niya, hindi na chinus yun, has stated that it would be very interested in hosting the negotiations
let the process begin. So ang mag-host is yung Vatican, mga idol. Para matapos na ang kaguluhang ini, mga idol, no? So sa akin, sa atin talaga mga lodi, mas maganda 'yon. Wala namang maganda may dudulot 'yon, puro kasamaan lang at pagtatapos ng buhay ng mga inosente, mga lodi, no? So sa akin, ayoko din ng war eh. Parang si Trump tayo, mga lodi, business lang. No, walang sakitan, mga idol, ganun dapat. Speaking of Trump, eto na mga idol, mukhang mawawala na si Jerome Powell. Naku, mukhang ginagawa na talaga ni Trump ng paraan to Breaking, a new court ruling states that President Trump has the authority to fire Fed Chairman Jerome Powell. Nako, the new era of finance is coming. Nako mga idol, can Trump fire Fed Powell? Key hearing would suggest so. Ayan mga lodi for a cause, removal restriction will be held unconstitutional. Ayan yung mga nakalagay dyan. So kung matatanggal kaya ni Trump si Jerome Powell, sino ang ipapalit niya? Doon na agad no? Sa tingin nyo mga lodi, kung sakaling matanggal si Jerome Powell, ako sa tingin nyo ba pro-crypto yung ipapalit niya? Kasi magbabago na tayo ng financial system, mga idol 'di ba? So kailangan may alam o may dunong, may gilas pagdating sa mga crypto o sa Web3, mga idol. Ano sa tingin nyo? Pero medyo mahabang laban pa yan kasi sa tingin ko papalag si Jerome Powell dyan. Kayo, sa tingin nyo mga idol? Ako sa tingin ko papalag to. Di ba? Tagal-tagal ko na dito Laki-laki ng sahod ko dito at bigla mo akong tatanggalin. Sino ka? Presidente ka lang. Ilang presidente na nagdaan? Hindi, joke lang. Di ko alam kung ilang presidente na nagdaan na si Jerome Powell yung chair. Na hindi siya natanggal. Pero si Trump talaga gusto siyang tanggalin mga lodi. Bullish. A whale just purchased a 1,350 Bitcoin worth $140 million on Binance. So sa crypto exchange na Binance, talagang doon bumili, no? So yung mga whales nag-accumulate sila. Sabi nga dito ni Whip, whales keep accumulating. So bakit kaya? Ano kayang meron, mga lodi? Ano yung alam nila na hindi natin alam? Former SEC Commissioner Paul Atkins criticizes the agency's crypto approach as hostile and unclear, urging it to embrace innovation instead of stifling it, mga lodi, no? So dahil nandito na nga si Paul Atkins, sa tingin ko hindi pa masyado nakikita, no? Pero malaki yung magiging parte o yung part ni Paul Atkins bilang SEC Commissioner dahil siya ay isang pro-crypto na tao, mga idol, no? Mararamdaman natin 'yan. Sabi nga natin siniset na yung siniset na yung stage, mga idol, no? Yung SEC Commissioner pro-crypto, yung presidente pro-crypto, yung sa Fed, nako, pag natanggal yan, malamang ipapalit dyan pro-crypto. So nakaset na yung stage para sa isang malupit na reset. I-reset na tayo, i-reset na yung ating financial system. So sila nang bahala dyan. Sana mag-benefits din tayo mga retailer pag ganun, no? So eto pa, Senate Banking Committee Democrats just drop a scathing staff analysis of the latest Genius Act draft ahead of this evening's cloture vote. No, kasi magkakaroon ng botohan mamayang alas 8 ata ng gabi, 8:30. Staffers described the latest Genius Act draft as blueprint for Trump, crypto corruption, and big tech dominance over digital currencies, urging additional chance to address unresolved issues. The concerns they cite, ito yung mga concern, no? No ban on Trump profiting from his own stable coin. Nako, mukhang magkakaroon ng yan, conflict of interest. Let's Elon Musk create X money. So magkakaroon ba ng X money dito sa Twitter o dito sa X? No? Papayagan ba nila yan kung sakali? Expand loopholes for Tether, aiding terrorist or criminals, mga idol, no? Ito kasing Tether o yung USDT, mga lodi, medyo maraming issue kaya nga hindi sila nakapasa sa MiCA.
mga idol dahil sa mga ganyan. So, hindi natin alam kung anong mangyayari. No real consumer protection or financial safeguard. So, etong mga idol, ano pa lang to, no? Hindi pa to, mamaya pa yung magiging sa tingin ko, kung sakaling pumasa na, ilalabas na yung linaw niyan mga idol. Sa ngayon kasi, parang ano pa lang din naman to hindi pa natin alam kung ito yung final, kumbaga, mga lodi. Pero ito, hindi. Senate will pass the Genius Act today. Ripple's RLUSD will conquer the stablecoin market and XRP will bridge every RLUSD transaction. So ito na, once na pumasa, no? Ayun yung sinasabi natin dyan, mga lodi. Asan yung isa? Mamaya na nga yun. Mahintayin na lang natin. Dito na tayo. Senator Bill Haggerty says, dahil nga dito sa Stablecoin Genius Act, no? Kumbaga, dinugtong ko to dito kasi once na mapasa yan, mga lodi, stablecoins issuers will be the largest holders of US treasuries in the world. Mga idol, no? So, stablecoin. Grabe yan. You know what that means for RLUSD. So, hindi ko na inaano kasi syempre si Amelia is pro yan. XRP and RLUSD and Ripple. Pero ito yung pinakamaganda niyang sinabi, no? Stablecoin issuers will be the largest holders of US treasuries in the whole wild world, mga lodi. Stablecoin. Parang ayun na talaga yung magiging payat no? Stablecoin. Ano kayang no? Pagka ganun. Digital money na. Ito naman, Ripple providing instant payment remittance services in Malaysia. So, ayun na yung mga adoption. Adoption yung mga ganyan, mga lodi. Ito pa, Ripple today announced 2 new customers in the UAE utilizing Ripple payments. Ano yung mga yon? Yung Sandbank at yung Mamo Pay. So, bagong dalawang new customers to sa UAE ng Ripple, mga idol. Isipin nyo ang daming magagandang news, magagandang bagong partnership ng Ripple, Pero, yung XRP bakit hindi lumilipad? Mga idol, no? Talagang parang hinuhold no? Kasi, pansinin niyo yung mga ibang coins o yung mga ibang crypto. Kung susumahin mo yung dami ng good news sa kanila sa dami ng good news sa Ripple or sa XRP, ang daming good news sa XRP, 'di ba? Pero talagang kapit na kapit Kapit na kapit, mga idol. Ano ba naman yan? Bitawan nyo na para makalabas na kami. Ito pa isa. Ito, napakalupit na ito pag nangyari to. Circle USDC. Ayan, yung Circle. To sell itself to Coinbase or Ripple. Mga lodi, nagkakaroon sila ng bidding ngayon. Ito, sabi ni Paul Baron. Ripple and Coinbase now in bidding war for Circle sources. For Circle, kung sino bibili nun, mga lodi, no? Kung sino kung kanino ibebenta ng Circle o ng yung Circle USDC. Ayan, ang gulo, no? Pero sabi dito, sources says Ripple has the upper hand at a 9 to 11 billion price tag. So nagkakaroon sila ng bidding Nako, once na mabili ng Ripple to, alam niyo naman, mga lodi, dalawa lang yung pinaka parang nasa mainstream na stablecoin 'di ba? USDT tsaka USDC. Well, yung USDT ngayon nagkakaroon na nga sila ng parang i-review na sila dahil maraming problema rin yung USDT. Bukod sa hindi siya nakapasa sa MiCA, so maraming ini-involve sa kanya. So ngayon yung pinakamatindi na lang is USDC, tas mabibili siya ng Ripple. 'Di ba? Ano sa tingin niyo ang mangyayari dun, mga lodi? Ito na. Ito yung CME, yung futures live na po, mga idol, no? At ang ganda ng sinabi dito ni Brad Garlinghouse. The launch of regulated XRP futures on CME Group marks a key institutional milestone for XRP. And very excited to report that Hidden Road cleared the first block trade on CME at the opening, mga idol. No? So, syempre, iba sinasabi tulad nito, asa na, ba't gano'n, hindi tumataas, mga lodi? Just chill. Just chill, man. Natandaan niyo yung ganito rin yung nangyari sa Bitcoin, mga lodi. No? Nauna yung futures nila bago yung ETF.
mga Lodi. So, i-expect natin, baka ganun din yung mangyari or sana, ganun nga, no? Pero good news yan, mga Lodi. Andyan na yan eh. No, kumbaga, given na, andyan na. So, asahan nyo na yung magiging epekto niyan. Hindi man natin makita ngayon, in the future of mga susunod na araw, makikita natin yung epekto niyan. Di ba? So, meron nga nagsasabi mga idol, meron ding hindi magandang epekto to eh sa si XRP. Pero mamayang gabi ko na i-report yun, mga Lodi. No? Pero meron nagsabi na ganoon na meron siyang magandang epekto, meron din siyang sobrang hindi magandang epekto, sabi. No, babasahin natin 'yun mamayang gabi. Dito muna tayo. Ripple CEO Brad Garlinghouse says pro Bitcoin Senator, ito si Cynthia Lummis, mga Lodi, nagkaroon ng isnaban. Mga idol, nagkaroon ng tablahan. Bitcoin Senator Cynthia Lummis canceled a meeting with him and won't reschedule. So ayaw niya na kausapin si Brad Garlinghouse. Sabi naman ni Brad Garlinghouse, I hope you will reconsider and be a leader for all crypto. Hindi lang yun sa Bitcoin, mga idol. Kasi ito, mukhang Bitcoin lang to eh. Si Cynthia Lummis eh, di ba? Pero dapat, para sa lahat ng Bitcoin. Bitcoin ng crypto. Bitcoin tuloy oh. Di ba? Maging leader ka for all crypto. I invited you to join me on an X FaceTime. So ayun yung sinabi niya. Sabi nga dito, mga Lodi, the BTC Maxis are trying ito kasi medyo nagalit yung ibang mga XRP army sa ginawa ni Cynthia Lummis eh. The BTC Maxis are trying to stop what's coming for Ripple and XRP. This is what's happening behind closed doors. Ripple is buying Circle USDC. So hindi pa nabibili, idol, no? Nagbibidding pa. Pero may chance at malaki yung probability na magtagumpay yung Ripple. USA Gov will be using RLUSD and USDC. Nako, kung mangyaring mabili ng Ripple yan, dalawa na yung pag-aari ng Ripple na gagamitin ng USA government, di ba? BTC Maxis are trying to stop the Genius Act because once that happens, XRP will be number 1 sa Japan. Ito kaya yan. Kasi may nagsasabi talaga na may mga pumipigil sa Genius Act, mga Lodi. Pero mukhang hindi nila mapipigilan yun eh. Sa tingin ko lang. XRP will be number 1, overtaking BTC and Ethereum. Nobody can stop what's coming, mga idol. XRP soldiers prepare to become Barrianaires, sabi, Barrianario. Sa tingin nyo, totoo kaya yun na pinipigilan ng mga new stablecoin issuer circle in informal talks to sell to Ripple, XRP, or Coinbase? Nako, napakalapit na, ano na yan eh, any day now. Yung God Candle, any day now na yun, mga Lodi. Ito yung medyo maganda rin to. Welcome to all new soldiers. Ito na sinasabi ni Real Remy Riff. Ito yung this is a summary of everything that you may have missed. So you don't miss anything that can potentially make you a crypto millionaire. Sabi niya yun some info in public knowledge, but around 75% is insider info. Enjoy. So yung iba daw dito, insider info, no? Yung Fed now equals XRP, XLM, HBAR. SWIFT, XRP, XDC, Link, and HBAR. DTCC, XRP, and XDC. Xpayment, ito yung sa Xpayment, mga Lodi, no? Kung mangyayari yung Xpayment dito sa Twitter, X-Twitter, which is the X, equals XRP daw, XLM, Doge, tsaka HBAR. Ayun daw yung mga pwedeng maging coins, no? Nako. Ito ba yan? Sabi niya kasi insider daw eh. Ito naman, RAP BTC, XDC, XRP, tokenized Bitcoin. RChax equals XRP, XLM, Algorand, HBAR, Matic, Ethereum, at Arbitrum. Somebody's calling me. Somebody's calling you? Who? Ina. Oh, mamaya na. Magkakalikad pa si Papa. Reserve stock file, XRP, Cardano, Solana, Ethereum, tsaka BTC. US Treasury, XRP, XLM, Ondo. Pansin nyo, halos napakadaming laging kasali yung XRP. Yung aviation, HBAR lang. Department of Defense, HBAR, tsaka DAG. Di ko alam kung ano yung DAG, mga Lodi.
Starlink, H-bar. Nvidia, H-bar din. Ako, mukhang marami rin si H-bar ISO compliance, mga Lodi, syempre alam nyo na yan. Etong mga yan, XRP, XLM, XDC, H-bar, Algo, IOTA, Cardano at Quant. Oh, di ba? Wala yung Algorand. Ayun pala. Algo. IBM, XLM, MoneyGram, XLM, Western Union, XRP. So, madalas sa Pilipinas, Western Union. Visa, Mastercard, XLM, and XRP. Visa, HBAR. Facebook, Meta, XRP, XLM. Especially XLM. That's the world I had before all these Ripple rumors. So, mukhang mas lamang yung XLM pagdating sa money something sa Meta. Mga Lodi, yung pambabayad sa mga content creator. I will update with more info as I recall it. So, ito daw mga Lodi, no? Grabe yung info niya kung totoo yan. Mga idol, no? Ang dami. Halos puro mga ISO compliant yung mga coins na nandito. Pansinin nyo. Ondo lang yung hindi, tsaka yung DAG, Arbitrum. Oh, 'di ba? Pero halos puro mga ISO compliant yan. Ito lahat yan, yung Quant, no? Dito lang siya nasama. Halos XLM HBAR talaga nangyayari, tsaka XRP. Kaya nga, yaman sa kana. Ayun yung mga gusto nating bilhin XLM HBAR, tsaka XDC, Cardano. Kaya wala tayong pera. Bibili pa lang. Baka ngayong week medyo mag-i-start na ako mag-accumulate ng mga ibang sa bagay kasi meron pa naman ako XRP sa aking cold wallet, no? So, bukod sa magdadagdag tayo ng XRP, magdadagdag na rin tayo ng mga iba pang mga coins, no? So, ayan, grabe, ang ganda ng info niya. Ito yung gusto ko nga mas malaman nyo, mga Lodi, no? Sa mga hindi na masyadong, o kaya mga naguguluhan, no? Yung mga hindi masyadong naiintindihan. Sana makatulong sa inyo to. Does Ripple want to replace SWIFT? Yes. Ayun yung sagot niya. Does XRP compete with SWIFT? No. Iba kasi yung Ripple sa XRP, mga idol, no? Baka hindi nyo nagigits, no? Could SWIFT use XRP? Yes. Did Ripple create XRP? Not exactly. Nakalagay dyan, ha? Still confused? Let's break it down, motherfucker. So, ito na. Ripple is a fintech company building infrastructure for fixed cross-border payments. Its goal, replace SWIFT outdated. No? Kumbaga gusto nilang palitan yung SWIFT, which is Ripple yung gustong pumalit doon. Expensive messaging network, no? Kasi nga mahal tapos outdated na. Kaya gusto na nilang palitan. XRP is a digital asset running the XRP Ledger, no? Yung sa XRP Ledger, an open source blockchain. Ripple uses it as a bridge asset to enable instant liquidity through its product o yung on-demand liquidity, itong old. Ano yun? Mama's calling. Ha? Mama's calling me. O dito, sagutin mo muna. Doon sa ano yung kanyang cellphone yun, Lorraine. Asan ako? Ayan. XRP allows, for example, a business to go ito kasi yung ginagawa ng XRP, mga Lodi, siya yung bridge, no? Kunyari, USDT babato mo, magiging XRP, and then kung saan mo gustong punta, halimbawa peso to. So USDT magiging sa gitna XRP and then peso in a seconds lang. No pre-funded accounts, no correspondent banks. SWIFT can't do that. Ripple sees that as a major flaw. Sagutin niyo na yan, Nak. Kanina pa eh. But XRP isn't owned by Ripple. Ito, sa mga nako-confused, no? XRP isn't owned by Ripple. The XRP ledger is open source, decentralized, and decentralized, mga Lodi. Kahit sino pwede gumamit yan. No? Anyone, sabi niya nga dito, anyone, even SWIFT, could use XRP for settlement if they wanted to. No? A lot of the confusion comes from mixing things up. Ripple equals a company building payment infrastructure. Ayan po yung Ripple. XRP is a tool for real-time liquidity. No?
They're separate, but they work together. Ripple use XRP, it doesn't own it. O, ayun na, mga lodi, sana naintindihan nyo ha. So, let's recap. Ripple, XRP, so hindi yan, no? Ripple uses XRP, ayan yung tama, mga idol, no? XRP can be used without Ripple. Ripple wants to replace SWIFT. XRP could be used by SWIFT. All clear now? Sabi niyang ganun, mga idol, no? So, ayun yun. No, kahit sino pwedeng gamitin yung XRP, kahit SWIFT nga daw eh. Pero gustong palitan ng Ripple yung SWIFT. Ganun. No, mga idol. Ayun yung chart, oh. Ripple uses XRP. XRP can be used without receipt. No? Ripple pala, without Ripple. Labo na naman ako. XRP can be used without Ripple. And Ripple wants to replace SWIFT. Totoo yan. XRP could be used without SWIFT. Oh. XRP could used by SWIFT. Oh, ayan mga lodi, malinaw naman yan eh. XRP doesn't compete with SWIFT. Ripple does. And XRP is the fastest gun in town for settlement. Oh, ayan no. Oh, di ba? This misunderstanding has held back a lot of people in crypto, but now you're ahead of the game. Ripple doesn't need you to believe in XRP. It just need it to work. Oh, ayun mga idol Did this clear things up? Did you use to see it differently? Who else needs to hear this? So, yun na mga lodi. So, sana naintindihan nyo kung ano yung pagkakaiba ng Ripple, ng XRP, ng SWIFT, kung anong plano nila dyan. No, ayan. So, ngayon, napakaaga pa mga idol at for sure, ito sure na sure ako na magkakaroon tayo mamaya ng pangalawang video mga idol, no? At doon tayo magbabasa ng comment at doon ko ano ba yung sinabi ko kanina? Basta meron yun eh, mga idol, no? Yan, tungkol dito sa ating Genius Act. Yan, so ayan. So sana na-enjoy nyo yung video natin mga lodi. Pasensya, hindi ako nakapag-update kahapon. Ngayon babawi tayo, wala naman akong lakad this week. So tuloy-tuloy na tayo ng 2 videos a day. Sana nga ganun mangyari mga idol. So kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Wala, may kausap si Bunso sa taas eh. So ayun lang mga idol, kita-kits tayo mamaya.